Natuklasan nila na ang imahe ng tao na nakaimprenta sa Shroud of Turin ay imposibleng maging imahe ng isang totoong tao. Ayon sa kanya, masyadong maliit ang noo ng imahe na nasa shroud. Ang mga bisig nito ay hindi magkapantay at ang height o tangkad ng dalawang imahen ay hindi rin nagtutugma. Matapos ang lahat ng yan, sunod-sunod din ang mga teoryang nabuo na layong ipaliwanag kung saan ba talaga nagmula ang Shroud of Turin at kung paano nabuo ang imahen dito. Pero hindi na ito dinadawit ng mga tao sa karakter ni Jesus. Nariyan ang medieval painting theory, ang acid pigmentation theory, ang medieval photography theory, at ang dust transfer technique hypothesis, gas relief theory, at Maillard reaction hypothesis. Ngayon mga kaili, kahit pa itinuturo ng lahat ng pag-aaral na ang Shroud of Turin ay peke at wala talagang kinalaman kay Jesus, ang simbahan ay hindi pa rin nagbibigay ng pahayag tungkol dito. Ini-encourage pa rin ng Vatican ang mga scientist na patuloy na pag-aralan ng Shroud of Turin, habang ini-encourage naman nila ang mga deboto na ipagpatuloy ang debosyon at paggalang sa tayla. Ang Shroud of Turin ay sumasailalim pa rin sa masusing